Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Exclusive, mga ginikanan sa Lapu-Lapu City nga naghupot og armas gipa-account sa DepEd. Motorsiklo nga gipark atubangan sa usa ka barangay gym gikawat. Maestra nga nihimo og negatibong komento batok kang Yuse Claire Castro nagsorry. Og 9.9 million pesos nga Super Health Center sa Barangay Labangon, Cebu City wa pa magamit. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nangayo og pasaylo ang maestra sa Danau City, Cebu sa iyang dili maayong komento sa social media page. Sa iyang public apology, gipasabot sa magtutudlo nga wala siya daotang tumong batok kang Yuse Claire Castro. Gitumbok sa maestra ang iyang comments sa usa sa iyang post. Sa comments sa usa ka netizen, niingon kini nga angayan siya nga magpulis ug nga iyang pusilon si Yuse Claire Castro. Sa iyang tubag, miingon ang maestra nga dili lang mamusil niya damoy aw pwede iyang simon. Kining maong comment ang gi-share sa usa ka content creator nga gi-share sa makadagang higayon. Sa iyang video apology, giklaro sa maestra nga igo ra siyang mitubag sa comment sa iyang higala. Mihangyo siya nga dili appeal sa negative comment ang iyang mga anak ug ang iyang pamilya. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Hulikam ang nahitabong pagpangawat og motorsiklong gi-parking daplin sa karsada dapit sa Barangay Gym sa Barangay Guadalupe ning Dakben sa Sugbo. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa CCTV footage kining usa ka lalaki nga naglakaw daplin sa karsada. Milingi siya og mibalik sa mga motorsiklong giparking. Gikuha niya ang usa ka motor o gisakyan padayon palayo sa dapit. Nahitabo kini pasado alas 2 sa hapon adlawng Domingo, Agosto 23. Ang gikawat nga motor, iya ni Andy Miñosa, 49 anyos, usa ka kolektor sa kooperatiba. Matud niya nga giparking niya ang iyang motor kay aduna siya gikuha og nalimtan niya nga nagtangag day ang yawi sa iyang motor nga mao hinungdan nga dali ra sab kining nakuha sa kawatan. Buong naman ko kay muli ng takon. Ngita ko kung yawi, guwa ma kung yawi, dali ko sa gawas. So, hasta akong motor, nawaan naman sa naman apel. Gireport na sa biktima ang hitabo ngadto sa kapulisan ug nagpahigayon og follow-up operation apan hangtod sa pagkuha nining balita wa pa madakpi ang suspect. Mihangyo si Andy sa nakakuha nga ibalik ang iyang motor kay gamit kaayo niya sa iyang trabaho. Mahangyo ko, mahantag iuli lang to niya, magkonsensya to siya. Basta to asa ibilin niya, basta mauli lang. Nasairan nga mutulo na kahigayon nga adunay nahitabong pagpangawat og motor sa dapit. Busa mipahimangno sila sa mga taong magmatngon. Vigilant lang ta sa ato ang mga butang kay kita ra sa gyoy bantayan sa mga perpetrators o mga kawatan. Samtang mimando ang City Hall sa kapulisan nga hingusgan pa ang pagpahigayon kanunay og foot patrol o visibility aron mapakgang yod ang mga daotang tao nga mamiktima sa isig ka tao. Atong gihangyo ang atong kapulisan nga ang baruganan sa mayor is to perform your task. It's not just to monitor and not just to watch sa ato ang CCTV kanang footage, but to make sure nga madakpan gyud ang mga hintungdan. Otherwise, mugara ni kining atong mga criminal elements sa atong katilingban. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hailstorm o pag-uwan og ice na sinati sa Barangay Nueva Fuerza sa Carmen, Bohol niadtong Biyernes sa gabii, August 21. Na ice na nagwan og ice. Nakuha og video sa usa sa mga residente sa Upper Tagbuangaw, Nueva Fuerza, lungsod sa Carmen, sa lalawigan sa Bohol ang pag-uwan og ice sa ilang dapit pasado alas 6 sa gabii niadtong August 21. Matud sa nag-upload sa video nga si Yoli Marie Ramos Quiano, usa ka BHW ug mag-uuma sa dapit nga ang iyang pag-umangkon ang nikuha sa video kay nahadlok siya nga mogawas niya itong higayuna tungod sa mga pagpanugdog og kilat.
Gipasabot sa Pag-asa nga masinati ang hailstorm sa mga dapit nga adunay severe thunderstorm. Gikonfirmar usab sa Pag-asa nga 5:55 PM niadtong Biyernes miluwat ang ilang buhatan og thunderstorm advisory sa halapad nga bahin sa Bohol, lakip na sa lungsod sa Carmen. Pag-uwan dyan nga, ma'am, ingon ang gugo. Hala, ingon ko sang bana nga. Ay, sarun ang giuwan kay pertig yung piti-piti sa among atok, ma'am. Kay wala man ni Arcuba. Nagpiti-piti og tama niya. Nagkuyog ko po ng kila. Dugdug kusog kaayo. Ya, abli ko sa purtahan kay mutanaw lagi ko mahadlong ko sa kilat ug dugdog. Akong pag-umangko ning dalikyat na siya og video. Diha sa Carmen naman yung mga chocolate hills na posibleng natin mga orog lapit lifting nga naitabo, no? O meaning nga na niyagi ang hangin, yung na may bukid na naman siya bukid na nagian, so ma-fall siya og saka. So mao na nga makaform og mga thunderstorm clouds and eventually nahimo siya usa ka severe thunderstorm. So Sa dili pa ang nationwide simultaneous school safety drill, ipaubos una sa orientation ug tabletop exercises ang mga school heads, mga ginikanan, DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police ug DRRMO. Samtang gisugyot sa Lapu-Lapu City Police nga subayon kun si kinsa ang mga ginikanan nga adunay mga armas. Aniya ang exclusive report. Sa gipahigayong coordination meeting uban sa DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police, DRRMO ug Lapu-Lapu City Government, gihisgutan ang mga kabalaka sa pipila ka mga ginikanan sa epekto unya ngadto sa mga bata kun mopahigayon gayud og active shooter drill sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City. Gihimug-atan sa City Mayor's Office nga walay mga school buildings nga nakadisenyo alang sa ingon niini nga matang sa hulga kay gitumungman ang pagpabarog sa mga classrooms isip peace zone. Apan nunot ni ining sunod-sunod nga mga shooting incident nga nahitabo sa mga eskwelahan ug may direktiba na usab ang Department of Education nga mopahigayon gayud og nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, hinungdan nga gihan-ay sa DepEd Lapu-Lapu uban ang nagkalain-laing stakeholders aron maandam ang pareho mga estudyante ug magtutudlo og mga school staff sa naasoy hulga. Apil ni sa itong propaganda, apil is programa sa Andam Lapu-Lapu kay kuan man ni siya human-induced disaster. Subay niini ugmang adlaw ipaubos sa orientation ug tabletop exercise ang mga magtutudlo, mga ginikanan sa 5 ka mga pilot schools nga unang mopahigayon sa active shooter drill sa dili pa ang nationwide simultaneous school safety drill sa September 3 uban ng DRRM personnel ug Lapu-Lapu City Police. Siguroon usab sa DepEd Lapu-Lapu nga adunay psychological first aid sa matag tunghaan. Depending on the plan for tomorrow's activity, but we will go through the instruction of the central office on September 3. It will be simultaneous. Sa nitabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ug sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, parehong mga licensed firearms ang gigamit sa mga minor de edad nga mga shooter. Busa gisugyot sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa DepEd nga ilakip sa himuong risk assessment ang pagsuta kung pila ka mga ginikanan sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City ang adunay mga armas. Ang purpose naman po natin doon sa pag-identify ng licensed gun owners para i-ensure na yung kanilang mga firearms ay hindi na-access ng kung sino-sino lang. We will supplement or ask for additional instruction from our schools to look into the suggestions made earlier, like if there are parents who have in possession with firearms. Kaganihang buntag, naalarma ang mga ginikanan sa mga tinunan sa Mactan National High School human may grade 8 student nga nagpost og online threat. Niangkon ba na joke lang daw. Pinapuntahan po natin ng Women's and DSWD pinuntahan para kausapin po yung bata for possible intervention po. Hinuon gitataw sa DepEd nga wala nila kansilaha ang klase sa naasong tunghaan. So far, wala may declaration for cancellation. Wala may nakitaan nga sakto yung threat. Morara siya o na social media, hype lang sa social media ba, pero so far wala man. Matud ni Najel Banyasha, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, nga human sa drill sa September 3, mupahigayon usab sila og mga tigom uban sa mga ginikanan aron magiyahan ang mga ginikanan sa mga red flags o mga timailhan kung ang ila mga anak
nakasinati ba og depression. Nakita sa security forces, sa PNP, o sa DepEd silang study, nga the problem started with the family. So what we're doing is proactive, but mubalik kita sa pamilya. Ug maunta August 25 mao'y gikatakdang pagpahigayon sa simultaneous active shooter drill ug giuswag kini karong Setyembre 3. Sa Bigasbahin, nibisita usab sa Cordova Police Station ang mga admin staff ug DRRM personnel sa San Roque School of Cebu Incorporated aron magpa-assist sila sa Cordova Police sa pagpahigayon og orientation ug active shooter drill sa ilang eskwelahan. Sa wala pa ang direktiba sa DepEd, nahuna-hunaan na sa naasoing private school ang pagpahigayon og orientation ug active shooter drill sa ilang mga estudyante, ilabi na sa mga high school students. Before mag-simulation, dapat nag-orientation para dili na magpanik pod bitaw ang mga bata. Kaya if ever ingon ana magdiretso siya sa drill, na possibility nga ang mga bata mukuan dyan na magpanik. Kaya wa man sila kabalo nganong naginani, nganong naidiretso na ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sikop ang mag-live-in partner sa Binlod, Argao, lalawigin sa Sugbo, human makuhai og 748,000 pesos nga balor sa gituo ang shabu atol sa buy-bust operation sa Argao Municipal Police Station pasado alas 10 sa buntag niadtong Sabado, August 22. Matod sa hepe sa Argao Police, Police Captain Eden Rex Bagyo, sulod sa unom ka buwan ang ilang gihimong surveillance ug monitoring sa 47 anyos nga si alias Mokong, kinsa gikonsiderar nga usa ka high-value individual nunot sa halapad niini nga operasyon sa illegal nga drogas. Gikatahong magtagakan usab siya og illegal nga drogas sa mga silingang lungsod ug dakbayan. Mitimbang sa 110 grams ang gituoang shabu nga nasakmit gikan kaniya ug siyang 37 anyos nga live-in partner kinsa uban niya niadtong higayuna atol sa buy-bust operation sa Argao Police. Dugang ni Police Captain Bagyo, parehong nabilanggo na kaniadto ang mag-live-in partner tungod gihapon sa ilang kalambigitan sa illegal nga drogas. Gihanay na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa mag-live-in partner. Wala pa makuha og habig ang duha ka mga dinakpan. Sila na siya tao no in every kanang municipality igo na niya tagakan, like for example sa usa ka sitio sa kataon butangan niya og 20 grams kaning ngala niya mo na gini siya every time nga makatakos sila state level individual mugawas ko niya pangalan nga taga Bilod Argao nga kanito ang dakpan karon si alias Mokong. Super Health Center nga gigastuhan og 9.9 million pesos gikan sa panudlanan sa kagamhanan nga dugay nang nahuman apan wa pa magamit sa katawhan kay wala pa diay kini building permit. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, natukod na ang building. Na-turn over na sa Department of Health ngadto sa Cebu City LGU. Niadto pa ning Mayo 2025 apan hangtod karon wa pa magamit sa katawhan tungod kay wala pa'y building permit, maong dili pa sila maka-operate. Mayo, tuig 2025 gitugyan sa Department of Health ngadto sa Cebu City LGU ang Super Health Center sa Southern District sa syudad nga naimutang sa Barangay Labangon. Gilauman unta kining makatabang sa mga mulupyo sa habagatang distrito sa dakbayan sa Sugbo aron dili na magpunsisok sa Cebu City Medical Center. Gani target sa nakalabayng administrasyon nga mahimong operational unta kini sa musunod nga buwan sa susamang tuig. Apan kutobra di ay kadto sa ceremonial turnover tungod kay hangtod karon wa pa kini magamit sa katawhan. Kini ang 9.9 million pesos nga Super Health Center funded by the Department of Health nga gitugyan ngadto sa lokal gamhanan sa dakbayan sa Sugbo. 2025 pa ni apan hangtod karon wa paghapon magamit tungod kay walay building permit.
Tinguha sa kagamhanan sa pagtukod og Super Health Center aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa local health units. Mato ni Kenneth Shazar, ang Chief of Staff sa Mayor, nga dili maka-operate ang Super Health Center hangtod makumplay ang tanang mga dokumento. Gibutyag niya nga hangtod karon wa pay building permit ang Super Health Center bisan og taud-taud na nga nahuman ang pagtukod niini. At ang kining labangon until now, di pa maka-issue manggod ang ato ang miyari gali ang DOH sa ato gibisitahan gali, I think nagbisitahan pod last week together with sa DOH tungod kay wala man siya dokumento manggod sa iyang pag-construct. So wala siya building permit. Diklaro ni Shazar nga nahitabo kini sa wa pa sa katungdanan si Mayor Nestor Archival. Mato niya nga gilihok na karon sa city government ang tanan aron maggamit na sa katawhan ang naasong health facility. Ato nagi-refer sa city legal nga unsa ang pagpamaagi ani nga maglisod mag-turnover ang DOH ngadto sa Cebu City Government tungod kay incomplete man or wa gyud say document pag-construct niini. Giadto sa mga tigbalita ang Office of the Building Official or OBO apan wa moatubang ang ilang labaw. Samtang gianugnan ang barangay Labangon diin natukod ang health facility nga wa dayon mapahimusli sa mga tao. Apan positibo si Kapitan Derek Yap nga maplansa ang tanang isyo ug magamit ang Super Health Center sa dili madugay, dili lang sa mga mulupyo sa Labangon kundi sa mga silingang barangay. Kasamtangan ang barangay Labangon ang nagmonitor ug nagbantay sa istruktura sa Super Health Center. We're trying to fix things out together with our beloved mayor kay gusto na sa ta functional siya, sir. So, hopefully, na gini ang panahon na moanda na gini atong Super Health Center. Luan sa Cebu City, dunay duha ka Super Health Center ang gipunduhan sa Department of Health. Sa North District ang nahimutang sa Barangay Apas. Wa ni problema kay operational ni. Human ma-turnover ngadto sa Cebu City. Ang problematic karon ang Super Health Center diya sa may South District sa Barangay Labangon ang hinaut. Ang mga opisyal o ang mga katawhan diya sa bagatang bahin sa Cebu City nga maggamit sa daling panahon ang naasoy pasilidad. Aron di na sila magpunsisok pa ngadto sa Cebu City Medical Center. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Nabiding na ang pagpatukod sa bagong Mandawi City College Building nga gilaumang hapit na magsugod ang konstruksyon. Ang report ni Nico Sereno. Subsub na ang preparasyon sa Mandawi LGU sa pagsugod sa trabaho sa bagong Mandawi City College Building. Personal nga gisusi sa mayor ang lugar, ang kanhi parke nga mo'y tukuran sa bagong building. Sa pagkakaroon, nibalhin na sab gikan sa park ang Mandawi CDRRMO headquarters, lakip na ang ilang mga sakyanan para sa pagsugod na unya sa construction. Gapon, officially, nag-clear na kita. A week before, nagbalhin ta sa CDRRMO to North Bus. Last week. Gapon, officially, gisugdan ng clearing sa site na yun. Kahinumduman, usa sa gitutukang priority ug big ticket project sa syudad ang katukuran sa bagong MCC. Gikan sa naandang campus sa Sports Complex Compound, magtukod og bagong campus para mahiluna ang eskwelahan. Ug kun mahuman, maka-admit na sab sila og dugang mga enrollees. Ang city is a recipient sa support sa national government in so far as tukod sa building. Okay. Ang kami ng city, of course, site. Later na, human na sa building, ang mga interior na facilities, city na. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga sandaling kasama kita at pwede bang itigil muna ang pag-ikot-ikot ng mundo, tipikini sa lyrics sa bagong single ni Plume nga Giuluhan og Ikot. Nga naghulagway sa pangandoy sa duha ka managhigugmaay nga magpabilin nga mag-uban ug dugay-dugay pa una sila manamili. Busa mga kapuso, ayaw kalimti ang pagpaminaw sa ikot sa tanang digital music platforms. Sa mga fans ko po and sa mga sumusuporta sa akin, thank you genuinely from my heart. Thank you sa mga sumusuporta and please support Ikot. It's my newest single, probably my last as well for this year. So please give it a lot of support and yeah.
Ato nakita karon mga kapuso ang traffic situation diha sa may Veterans Drive sa Barangay Lahog, duol kana sa Public Market. Sa left lane mao kana ang mga sakyanan nga patunga sa Veterans Drive paingon sa direksyon sa mga bukirang barangay. Samtang sa tuong nga bahin nga direksyon niana padung sa Gorordo Avenue ug Kamputhaw area. Ini mga orasa flowing pa, hapsay pa ang dagan sa mga sakyanan. Kini ug dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Isda. Mapasalamaton ang usa ka estudyanteng natabangan sa security personnel sa Cebu North Bus Terminal nga mauli ang nawa niyang cellphone niadtong Sabado sa buntag. Ani ang detalye. Sa CCTV sa Cebu North Bus Terminal, makita ang pagsakay sa 21 anyos nga estudyante nga si Lordilyn Ponce sa usa ka taxi pasado alas 11 sa buntag niadtong Sabado. Matod ni Lordilyn, magpadaon ta siya og pocket bike alang sa iyang pag-umangkon didto sa Medellin ug ipasakay unta niya kini sa Ceres bus. Apan gisultian siya sa Ceres bus driver nga adto kini ipaagi sa ilang buhatan sa North Reclamation Area kay didto usab siya mahatagan sa waybill. Busa ni sakay siya og taxi uban sa iyang higala, dala ang pocket bike apan wa siya makabantay nga natagak na diay sa karsada ang iyang cellphone. Pipila ka gutlo makita sa CCTV kining usa ka lalaki nga nilabang sa karsada ug gipunit ang natagak nga cellphone ni Lordilyn ug dayon nihapit sa usa ka concrete wall nga daw nangihi. Diha na nakabantay si Lordilyn nga nawa na ang iyang cellphone dihang miabot na siya sa opisina sa Ceres bus. Misakay siya og balik sa taxi aron mobalik sa Cebu North Bus Terminal. Gitawagan na sa nila akong number. Kabila sila ka miss call, mga kuan guro, kanapo guro, then pagla sila nga tawag, dili na siya makontak. O then, kuan, kanang kulba na jud kay ko atumong kay sa akong phone good kay naatanan importante good. Pinaagi sa abag sa mga Blue Guards ug sa police personnel sa Cebu Provincial Police Office nga nadistino sa Naasoy Bus Terminal na subay nila ang identity sa nakapunit sa cellphone base sa kuha sa CCTV. Kay wala didto niadtong higayuna ang naasoy lalaki kinsa gikatahong usa sa mga ambulant vendors sa lapit, giduol nila ang mga kaubang ambulant vendors. Among advisean nga adtuan didto tawhana kung naaba niya karon kay na ning rason siya nga ning konseng tubig nag-refill. So mo to ni Sir Caparas gi paadto na mo siya ipakuha ang cellphone ug ipabalik. Grabe kay akong pasalamat ninyo sir nga kanang natabangan jud ko ninyo nga kanang na balik jud akong phone sa ako kay grabe sa jud di ka importante sa ako Then usa pa sad makasab-an jud ko ma'am kay kanang mao na lang jud akong kuan ba kanang gamit. As per order mo na ni GovPam as chairman sa Terminal Transport Task Force nga ang directives good is assist passengers there is a terminal especially in security, comfort and convenience. Matod sa manager sa Cebu North Bus Terminal, sukad Enero 20 ning tuiga hangtod niadtong Sabado August 22, 26 na ka mga individual nga nawadan og cellphone, pitaka, luggage ug bag ug mga document ang ilang natabangang malukit. Usa sa ilang natabangan sa nakalabayng mga buwan ang magtiayong senior citizen kansang bag na uli. North Bus Terminal na nabalik akong bag nga walay kulang, na akong cellphone, na akong wallet, importante akong ID. And thank you. Thank you kaayo kay kanang natawagan na yun nila. Dako ta pagsalig sa atong mga security personnel diri kay it's my priority good nga security good considering open space pa atong terminal. Uban ni Marlon Malgazo, Lou and Merondina. Balitang Bisda. Giuswag og mga adlaw Martes ang pagdesisyon subay sa pagpatuman sa impeachment court sa sub judice rule. Gipasabot ni Senator Judge o Presiding Officer Cheese Escudero nga naapikihan na sa oras ang impeachment court.
Nalatid sa Rule 18 sa Rules of Procedure sa impeachment trial nga kinahanglang likayan sa presiding officer ug sa mga sakop sa Senado isip mga senator judges nga muluwat og pamahayag kabahin sa merito sa gihusay nga kaso. Ubos sa subjudice rule, gidid-an usab ang mga prosecutor, mga tao nga malakip sa impeachment trial ug ang ilang mga abogado ug usab ang ilang mga saksi. Gawas sa resolusyon sa subjudice rule, ipagawas pud unta ang bagong schedule sa impeachment trial. Matud ni Senator Judge Ping Lacson, posibleng ibalhin sa alas 3 sa hapon ang impeachment trial schedule. Samtang sa day 17 sa trial, gipresentar pagbalik si kanhi Special Disbursing Officer Gina Acosta isip hostile witness. Si Acosta nagsilbing Special Disbursing Officer samtang si Vice President Sara Duterte mayor pa sa dakbayan sa Davao ug sa dihang milingkod si Duterte sa Office of the Vice President. Iyang giulagway si Colonel Raymond Lachica, security officer sa OVP nga sinaligan sa bise nga mo'y hinungdan nga nung gihatag niya ang musumada sa 500 million pesos nga confidential fund alang sa mga tuig 2022 ug 2023. Giulagway kini sa prosecution nga supak sa nalatid sa 2015-01 Joint Circular kabahin sa paggamit sa mga confidential funds. Nakadawat og cash assistance gikan sa gobyerno ang mga residente sa Mandaue nga labihang naapektuhan sa pag-igo sa Bagyong Tino. Ang report ni Nico Sereno. Nagdasok ang mga taga Mandaue sa Ibabaw Estancia Gym aron maklaim ang assistance para kanila. Tag 10,000 pesos ang nadawat nga financial aid giapod-apod sa Kapitolyo. Tabang kini sa mga labing apektado sa pag-igo ni Bagyong Tino. Niatong buwan sa Nobyembre, 1,126 ka mga Mandawihanon ang kwalipikadong makadawat sa hinabang. Usa kanila, si Ginang Margarita, taga-Lubang, Kasuntingan, na emosyonal dihang mihandom sa kalisdanan ug hagit sa ilang pamilya atol sa pag-igo sa bagyo. Nilapaw sa ilang balay ang tubig. Lisod yung kayo among sitwasyon sa Lubang. Mayroon ako, nawala among butang. At least, sagdi lang ng butang ang kinabuhi, Sir Marie. 3 months na mo sa nato, puno among balay silong ug taas. 3 months? Una na ano na? Oo, di usa ko nakaadto kay di man masudlan. Grabe man labo. Karong bag-o, giganid pagsuroy sa Kapitolyo ang lain-lain nga mga LGUs para sa releasing sa assistance sa mga naapektuhan. Gawa sa cash aid, nakadawat usab sila og tag 10 kilos nga sakong bugas gikan sa national government. May tabang sab gikan sa ubang capital departments. So better late than never no sa province of Cebu headed by Governor Pamela Maricuatro gipaningkamutan gyud nga mahatag gyud nato ning assistance sa mga na-affected. Kita biyang tanan affected pero based on verification ato na lang nang gisalig sa tagsa-tagsa ka mga LGU specifically barangay sila mo ini determine and then the province of Cebu with the verification nga gipasihan sa lista. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.